Opisyal na nga rin pong in-announce ng Sixers ang pagpirma ni LeBron James sa kanilang koponan. Grabe no, after 8 years sa LA, may bago na rin siyang team para sa huling isa o dalawang seasons ng kanyang karera. Sinabi rin naman niya sa kanyang tweet idol yung parang motivation niya. Sabi niya hindi daw niya habol yung pera, hindi rin daw niya habol yung pamilya or yung sinasabi natin na dapat malapit siya sa pamilya niya sa LA. Ang motivation nga daw niya ay gusto pa rin daw niya mag-compete, gusto niyang manalo at magkaroon ng chance na feel niya mananalo siya ng championship. Kasi totoo naman, veteran minimum lang idol yung pinirmahan niya rito sa Sixers, halos kasing laki lang nito nung sahod ni Dominic Barlow sa paparating na season. At tatanungin ninyo yung sarili ninyo kung sino ba itong si Barlow. Ganun po kaliit ang sasweldohin ni LeBron na $3.9 million lang. Pangbangkong sweldo lang kumpara mo sa tunay na magiging ambag niya talaga sa court at sa labas nito. At yung signing nga po na iyan ang pag-uusapan natin. Actually medyo hindi naman po nakagugulat yung desisyon ni LeBron na pumunta dito sa Sixers para sa akin. Yan na nga rin yung kutob ko eh. O ayan o, convo na sinabi ko talaga yan bago siya pumirma sa Sixers. July 13 pa ito. And it just makes sense din talaga lalo na kung magbabase ka sa dinahilan nga niya na gusto niya pa rin daw mag-compete. Pero napaisip ako, kung gusto pala niya mag-champion ng isa pang beses, bakit kaya hindi na lang siya mag-OKC or mag-Spurs or Knicks nga na malaki ang chance na mag-champion? Well, sa aking punto de vista idol no, kung kakampi siya rito sa mga obvious na contenders, feel ko kasi mababahiran talaga yung legacy niya kung sakali. Kaya nga ayon sa balita, kinoconsider sana nila yung Knicks pero nag-champion kasi yung Knicks eh. Kaya hindi na lang din nila to pinili. Kasi iniisip nga rin siguro nila yung masasabi ng bashers na kapit matatag siya kung sa mga siguradong contender siya pipirma. Okay sana yung Spurs eh. At least finals appearance tong Spurs na may LeBron at easily magiging paborito din to para mag-champion. Yan na lang din talaga sana yung kulang eh. Yung veteranong magpapakalma sa kanila kung dinadaga na sila dahil mga bata pa. Like imagine nyo kung may LeBron yung Spurs nung finals nitong nakaraan, sabay lamang sila ng 30, malamang wise enough, hindi lang smart enough tong si LeBron para hayaang habulin sila, di ba? Pero yun nga, obvious masyado ang pagiging kapit matatag ni LeBron nun, in which nakakaapekto nga rin yan sa kanyang legacy. At sa logic na ito, medyo maintindihan mo rin ang kanyang decision making. That's why naging X din ang Golden State. Kasi nasa West ito at sa dulo ng labanan ng West, posibleng Spurs at OKC din ang makakaharap nila rito if sa Golden State siya pupunta. At malabong maipanalo rin nila yon kung sakali. Gayon din ang Lakers for that matter. Kaya nasa East din talaga ang ruta ni LeBron dahil mas madaling nanalo rito historically man yan or kung i-analyze natin yung sitwasyon sa East. Yes nga po, sa Eastern Conference nang galing ang champion na Knicks and sinabi rin natin sa mga nakaraang video na kahit sila pa ang defending champs, parang hindi pa rin tayo confident na sila pa rin ang magiging paborito sa kanilang komperensya. Yung nag-number 1 nga sa kanila last season na Pistons, wala pang sentro hanggang ngayon eh. Kaya sino ang contenders dito? Yung Miami Heat, sinabi rin natin sa huling video natin na hindi nga malalim yung bench nila. Yung Cavs, actually pwede rin siya rito pero mukhang pretenders sila rather than contenders. At dito na papasok yung Philly na kahit walang LeBron ay mukhang on pace pa rin para maging paborito sa East. Andyan sina Maxey, Jaylen Brown, pati Joel Embiid na mga stars nila. Easily at least top 2 na sa Eastern Conference yung team na ito eh. Tapos wala pang LeBron yan ha. So parang magiging missing piece din talaga si LeBron dito sa Sixers kasi kulang pa sila ng power forward na starter. At mag-fit perfectly si LeBron dyan sa starting PF nila. At ayan nga sa mga reports sa idol no, yung magiging role daw ni LeBron dito sa Philly ay katulad lang din daw siguro sa role niya sa Lakers last season na hindi hawak yung bola parate. Since maraming nga silang ball handlers like sina JB pati Maxey tapos may Embiid pa na lagi mo ring papasahan sa poste and isa lang din naman yung bola no. So siguro si LeBron na rin talaga ang mag-a-adjust dyan and ewan natin kung magiging komportable ba siya rito o hindi. Kasi obviously sa Lakers hindi nga siya komportable doon kahit na inaccept niya pa rin naman yung role. Anyway, in my opinion at least conference finals kayang-kaya nung team na ito. Pero nakasalalay pa rin yan kay Joel Embiid at hindi kay LeBron talaga. Si Embiid ang sentro ng trust the process at sina JB at LeBron ay mga parte lang din para makompleto ang proseso na ito. Kung walang Embiid, walang championship idol at importante yon dahil injury prone siya. Kasi kung injured si Embiid, parang makikita lang din natin yung Lakers itong nakaraang playoffs na pinangungunahan ni LeBron pero kinakapos pa rin kasi wala yung main star nila. No hate sa kakayahan ng ibang mga stars dito sa Sixers pero this is still Joel Embiid's team para sa akin. At lalayo lang po ang Sixers sa kung hanggang saan lang sila dadalhin din ni Embiid. At kita nyo naman, kahit yung Celtics ng playoffs ay kaya nilang pataubin kahit ang lakas ng regular season. What more pa ngayong may LeBron na sila, di ba? So I guess abangan na lang din natin mga idol yung laro ni LeBron dito sa Philly. On paper, malakas na silang tignan. May KCP pa sila off the bench at for me, sila na ang mga paborito dito sa Eastern Conference kahit andyan pa ang defending champs na Knicks. Pero on paper yan mga idol. Iba pa rin yung pag nakita mo yung laruan nila at yung chemistry.
Baka kasi mag-clash yung mga bagong magkakakampi or hindi trip nung isa yung playstyle nung isa at doon may advantage ang New York sa ngayon. Pero kayo ba? Good move ba para sa legacy ni LeBron itong pagpirma niya sa Philly? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.